Uy, comes bolt on? Bolt on? May lalakas kaya? Tara, pag-usapan natin. Let's go. Okay mga kabro, reveal tayo mga kabro ng tuning serye. Ano ba yung tuning serye? Di ba meron tayong stock? Meron tayong CVT tune na natono? Meron tayong CVT tune with remap with AFR. At yung panghuli natin mga kabro, ito naman yung comes with bolt on with valve spring. Na nakatono yung CVT, na naka-remap. Tara, reveal natin yung tinatawag natin na tuning serye, kung ano nga ba yung evolution, ano nga ba yung revelation doon sa ginagawa natin. Dapat mga kabro, dapat may basihan. Tara, tingnan natin. Okay, eto na mga kabro, so nilabas ko na yung video na to. So kung mapapansin yung mga kabro, ito yung stock ECU, stock lahat, pipe lang yung hindi mga kabro, all stock to, engine lahat. So nakakuha tayo ng 9.67 horsepower at 7 seconds. Ito yung stock natin mga kabro, wala pang ginalaw. All stock to, walang remap. All stock as in. Ang horsepower natin is 9.67. Yan yung naka-square na yan mga kabro. 7 seconds mga kabro. At difference max speed kilometer per hour, 11.8 torque. So ibig sabihin mga kabro, meron tayong 9.6 sa stock, which is stock to mga kabro ha. Ito naman mga kabro, yung 10.6 na to, ito naman mga kabro, yung tinatawag natin na CVT tuning na wala pang remap. CVT tuning, anong modification ang ginawa natin yung mga kabro? Nagpalit lang tayo ng racing pulley, aftermarket CVT, groove, bell, clutch spring, and center spring. Ayan yung modification lang dyan sa ganyang reading. So mga kabro, nakakuha tayo ng 10.6 horsepower from the stock. Yung torque natin, 12.4, ibig sabihin mga kabro, tumataas talaga yung torque niya pag nagpalit ng CVT, depende sa tono. At mas mataas din yung kilometer speed, so tumaas, nag-gain tayo ng almost kulang-kulang 4 km per hour. Pero syempre, same pa rin yung segundo. Next bro mga kabro, ito naman yung tinatawag natin na CVT tuning natin na naka-remap. So ito naman yung third run natin. Kung mapapansin nyo mga kabro, from 9.6 to 10.6, nakakuha tayo ng 11.3 mga kabro, dun sa tinatawag natin na remapping CVT tuning with AFR tuning. Ayan yung gaining natin. So ibig sabihin mga kabro, from 10.6 na after ng CVT tuning, nakakuha tayo ng 11.3 horsepower. So 12.8 torque. At the same time, 87.4 km yung ginain natin dun sa layo. Syempre, same pa rin yung seconds. After the tuning, mga kabro, ito naman mga kabro, yung lahat ng ginawa natin. Ito naman mga kabro, yung overall. Ibig sabihin, lahat ng dinaanan natin may gain. Ito na yung comes with valve spring. Ito na yung pang fourth run natin. Ibig sabihin, yung pang-apat na ginawa natin. Remapping with CVT tuning with AFR, comes bolt-on with valve spring. Na in-extend pa natin yung tuning. Ibig sabihin mga kabro, dun sa lahat ng ginawa natin from 9.67, 10.6, 11.4, nakakuha tayo ng 12.4 maximum horsepower from 11.3, nakakuha tayo ng 12.4. Saan yan mga kabro? Sa cams. At nakakuha tayo ng 13.1 na torque. Maximum torque. At 93.3 km per hour, sinomometer natin. At the same time, same seconds pa rin. So ibig sabihin mga kabro, yung tuning series na ginagawa natin, meron tayong data. Para at least alam natin kung ano yung ina-adjust natin, lumakas ba kahit paano yung motor na ginagawa natin. Ulitin ko lang mga kabro, ito is data, basihan natin. Pero syempre mga kabro, dapat tama pa rin yung AFR. So papakita natin, yung nakuha ba natin ito? Yung nakuha ba natin yung 12.4 na horsepower na, yung nakuha ba natin to? Okay pa ba yung AFR niya? Pakita natin kung okay pa rin yung AFR. Syempre dun pa rin eh. Sabi nga ng mga builder at tuner, kung magpapalakas ka, at least balance pa rin yung AFR. Para at least safe pa rin yung motor, balance pa rin yung sunog sa combustion chamber natin. Tara, tingnan natin yung AFR. Let's go.